Ang balita ngayon dito sa San Miguel Beermen ay gusto raw nilang i-trade itong si Jeron Teng sa Phoenix Fuel Masters kapalit ni Richie Rivero. Hindi pa natin alam kung tatanggapin dito ng Phoenix Fuel Masters. Pero parang ganyan daw yung napag-uusapan nila dahil ang nakakita ng San Miguel ay mas nababagay sa kanila yung magkaroon ng isa pang wingman o kaya scorer. Sa tingin ko itong San Miguel nagpe-prepara na para dun sa araw na darating na magre-retiro itong si Marshall Lassiter at si Chris Ross. Kaya nga gusto nilang kumuha ngayon ng mga bagong players. Una na dyan ito si Jerry Cahalmisi at si Paulo Hernandez. At ngayon gusto naman daw isama si Richie Rivero. Kaya nga hindi na ako magugulat kung ito yung mangyayari talaga. Si Jeron Teng kasi, alam natin parang post-up player yan no? Pero ito si Richie Rivero kasi meron ng 3-point shot. At meron din nitong perimeter game. So parang mas nababagay siya na may kasama big man na katulad ni Junmar Fajardo. So baka yan ang dahilan kung bakit interesado raw ang San Miguel na ma-acquire si Richie Rivero. Pero ang magiging tanong dito, papayag naman kaya si Coach Charles Chu na i-trade itong si Rivero para kay Jeron Teng. Dahil syempre itong si Richie Rivero halos parang franchise player na ang dating para dito sa Phoenix. At maganda naman yung naging kombinasyon ni Rivero, ni Kai Balungay at ni Jason Perkins. Pero tignan natin kung anong magagawa ng San Miguel para makumbinse itong Phoenix Fuel Masters na ibigay na itong si Richie Rivero sa kanila. Kasi syempre magdedepende pa rin yan kung ano ang magiging kasunduan ng dalawang panig, no? Kung papayag pa talaga itong Phoenix o kung kinakailangan ng San Miguel na dagdagan yung kanilang i-offer. Dahil syempre kung ikaw naman ang San Miguel Beer, gusto mong mamakuha si Rivero, depende rin kasi yan kung sino pa hihilingin kapalit ng Phoenix Fuel Masters. Siguro kung magdadagdag ng draft pick itong San Miguel para dito kay Richie Rivero, baka pumayag na itong Phoenix Fuel Masters. Game 3 na mamaya nitong Barangay Ginebra at TNT. At ang matunog na balita ngayon sa Barangay Ginebra ay kung matitrade pa si Stephen Holt pagkatapos ng serye na ito. Marami nang nakapuna na nagsimula pa lang sa serye kontra Rain or Shine na hindi na maganda yung nagiging produksyon ni Stephen Holt sa opensa at sa depensa. Kaya nga marami nagtatanong kung ito ba ilalagay na sa trading block. Marami kasing nagsasabi na mas maganda pa yung nilalaro nitong si Ralph Koo plus itong si Jeremiah Gray kumpara dito kay Stephen Holt. Pero babad naman si Holt doon sa game. So tignan natin kung ganyan ang magiging sitwasyon dito sa Barangay Ginebra. Kasi alam naman natin na gusto siyempre ng Ginebra na bumawi kontra dito sa TNT. Pero magdedepende lahat yan kung ano ang ipapakita nitong iba nilang players. Given na alam na natin na magko-contribute yan si Justin Brownlee, si RJ Barrientos at si Scottie Thompson. Pero kinakailangan na nilang magbigay o kumuha ng ibang numero mula naman dito kay Stephen Holt at sa iba pa nilang mga players. Parang yan talaga yung hinahanap ngayon nitong Barangay Ginebra. At sa tingin ko gagawa ng paraan itong Gene Kings, no? Pero sa bandang huli na kay Stephen Holt yan kung paano siya mag-i-step up dahil kinakailangan din siya ng Barangay Ginebra ngayon. Kung hindi man sa opensa, kinakailangan sa depensa makatulong itong si Stephen Holt para dito sa Barangay Ginebra dahil nagkukulang talaga sila ng produksyon ngayon. Tignan natin kung ano magiging sitwasyon dito para sa Barangay Ginebra. Pero kung ikaw naman ng Gene Kings, gusto mo siyempre na gumawa ng hakbang para magkaroon ka ng mas magandang resulta dito sa Game 3. At kinakailangan siyempre na huwag ka na matambakan ng 20. Kasi doon sa Game 1, natambakan ng Ginebra ang TNT, humabol ng TNT pero kinapos. Doon sa Game 2 naman, baligtad. TNT ang lumabang ng malaki, Ginebra ang humabol pero kinapos din. So ngayon, kinakailangan ng Barangay Ginebra masiguro na hindi sila matatambakan ditong TNT tropa dito sa Game 3 para madali sila na makapanalo. Ang Converge Fiber Access ngayon daw ay interesado na makausap itong Titan Ultra para doon sa pag-acquire ng draft pick nila. Parang nakikita ng Converge na maraming mga top players ang sasali dito sa darating na draft. Kaya nga gusto nila na makuha yung first round draft pick nitong Converge Fiber Access. Alam natin na may napag-uusap na talaga yung dalawang panig dahil syempre yung balitang Alex Stockton for Joshua Monson trade on and off yan, no? Pinag-uusapan pa rin ng dalawang panig. Ngayon naman daw itong Converge Fiber Access ay interesado na rin na makuha yung draft pick ng Titan Ultra. Sinabi na ng management ng Titan Ultra na yung mga players nila ay available for trade. Pero yung draft pick yan ang medyo mabigat dahil itong draft pick ng Titan Ultra gustong gamitin yan ng Titan Ultra para mag-rebuild ng kanilang lineup. So hindi natin alam kung papayag itong Titan Ultra sa ganyang klaseng usapan na i-trade yung kanilang draft pick. Dahil syempre magiging matindi yan para dito
sa kanilang koponan. Kaya nga, depende na rin kung sinong i-offer ng Converge. Kung si Mikey Williams kaya ang i-offer nila, baka mapaisip itong Titan Ultra na tanggapin yung draft pick na kapalit. So, tignan natin. Sa ngayon kasi, itong Titan Ultra, matindi yung mga pagbabago na gagawin nila doon sa kanilang roster. At hindi ako magtataka kung matanggap nga nila na si Mikey Williams ay makuha nila. Alam natin na yung management naman itong Titan Ultra ay ready naman din daw gumastos. So ang tanong dyan ay kung papayag ba sila na si Mikey Williams ay magiging kapalit ng draft pick. Or kung hindi naman si Mikey, baka ibang player ng Titan Ultra, baka si Alex Stockton ang maging kapalit ng draft pick ng Giant Rises. Sa panig naman ng Converge Fiber Xers, isa lamang ito dito sa maraming mga trade possibilities na pwede nilang gawin dahil marami daw kinakausap ngayon itong Fiber Xers, lalo na at gusto nila na ipakita na sila ay seryoso talaga dito sa pagbibuild up ng kanilang koponan. Ang Magnolia Hotshots daw ngayon ay interesado naman dito na makausap ang Blackwater Bossing. Ever since kasi noong sinabi ni Dioseldo C sa All-Star Magazine na available na for trade itong si Cedric Berfield at Christian David, lahat ng team yata sa PBA nag-express na ng interest dyan. Alam natin ang nangunguna dito sa posibleng pagkuha kay Berfield ay ang Meralco Bolts, pero ang Magnolia Hotshots daw ay susubok rin at i-offer nilang kapalit itong si Paul Lee plus isang draft pick. Tignan natin, hindi natin alam kung sasapat yan para dito kay Dioseldo C kasi hindi pa natin matiyak kung ano naman at kung sino ang i-offer ng Meralco Bolts. Pero kung ikaw naman itong Magnolia, nothing to lose naman kung susubukan mo mag-offer para makuha itong nasabing point guard ng Blackwater. Sa ngayon kasi, maraming assets itong Blackwater, so hindi nakapagtataka na ang Magnolia gustong makakuha dyan. Kasi itong Magnolia Hotshots, malakas nga yung lineup nila pero kinakailangan nila ng isa pang point guard para makasama ni Jerome Lastimosa. Nakikita naman natin na nangyayari dito sa Magnolia na kapag umuupo si Jerome, nahihirapan sila mag-setup ng mga plays. At dahil babad lagi si Lastimosa, pagdating ng fourth quarter, napapagod na. Kaya kinakailangan nila ng panibagong approach dito. Tignan natin kung anong gagawin ngayon ng Magnolia Hotshots pagdating dito sa posibleng trade nila sa Blackwater Bossing. Dahil syempre, sasabihin ng mga observers, medyo mahirap yan dahil nasa MVP group itong Blackwater. Pero nakita naman natin na itong Blackwater, willing naman makipag-trade niya sa iba't ibang mga teams basta magiging maganda yung offer sa kanila. At syempre kung ikaw naman si LA Tenorio, alam mo na kinakailangan gandahan mo yung offer mo lalo na at magiging mabigat din syempre yung laban lalo na at hindi naman biro yung ginagawang adjustment nitong si Coach Pat Aquino para mapalakas yung lineup niya at hindi yan basta-basta magbibigay ng mga kung sino-sino player. Shoutout muna sa mga viewers natin na sila Monde Guzman, Katsakino Tukusin, Jonel Alagon, Malyari Mascarinas, Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Enju, si Donel Santiago, binabati din natin si Joseph Pineda, pati na rin si Ronald Berbosidad, si Edwin Carmona Jr., Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, si Anthony Alon, Michael D. at ang iba pa.